Sa isang seminar ng Antenna Company, ipinakilala ang tanyag na game designer na si Allegra Geller. Siya ang tinatawag na Goddess of the Game Pod, ang pinakamahalagang utak sa likod ng bagong teknolohiya na magbabago ng paraan ng paglalaro, ang Existence Z. Dala-dala niya ang kakaibang bagay, isang ski boot, na tila simbolo ng misteryo ng kanilang bagong sistema. Doon ay ipinapaliwanag niya kung paano gumagana ang Existence Z, isang kakaibang game system na gawa sa tinatawag nilang MetaFlesh, halos parang buhay na organismo. Karamihan ng mga tao sa loob ng silid ay sabik na subukan ng demo. Ngunit bago makapasok, ang bawat isa ay sinusuri para matiyak na walang nagtatago ng mga recording device. Isa sa kanila ay si Noel Dichter, isang binata na halatang kinakabahan. Lumang modelo pa ang dala niyang gamepad at kita mong may agam-agam siya sa kung ano ang mangyayari sa demo. Magsisimula na sana ang laro. Ang mga manlalaro ay ikinokonekta ang kanilang mga katawan sa mga pod na gawa sa laman at buto. Parang buhay na bagay na nakakabit diretso sa kanilang gulugod gamit ang tinatawag na bioport. Habang ang lahat ay unti-unting pumapasok sa trance upang makapasok sa mundo ng laro, biglang naganap ang trahedya. Inilabas ni Noel ang isang kakaibang baril mula mismo sa kanyang gamepod at binaril si Allegra sa balikat. Ang lahat ng nakakonekta sa kanya ay nakaramdam din ng epekto. Hindi nagtagal, nabaril din si Noel ng security. Agad na kumilos si Ted Picul, isang empleyado ng kumpanya. Nahuli niya ang baril at mabilis na tinulungan si Allegra makatakas. Sa kotse, itinapon ni Allegra ang cellphone ni Ted dahil pwedeng gamitin iyon para matrace sila. Nang silipin nila ang sugat, natuklasan nila na ang bala ay isang ngipin at ang baril ay gawa pala sa laman at buto, isang uri ng sandata na hindi matutukoy ng kahit anong scanner. Dumiretso sila sa isang motel upang magtago. Nais ni Ted na makipag-ugnayan sa Antenna Company, ngunit iginiit ni Allegra na mas mahalaga ang suriin kung ligtas pa bang gamitin ang gamepod. Para magawa iyon, kailangan niyang tulungan si Ted makapasok sa laro. Ngunit may isang malaking problema. Wala pang bioport si Ted. Doon sila nagtungo sa isang gasolinahan kung saan nakilala nila ang kakaibang attendant na si Gas. Si Gas ay nag-alok na ikabit kay Ted ang isang illegal na bioport. Kitang-kita na humahanga siya kay Allegra at sabik na sabik makita ang kanyang obra. Ngunit pagkaraan ng operasyon, nagkaroon ng aberya. Nang subukan i-konekta ni Allegra ang kanyang pod kay Ted, bigla itong nag-short circuit at nawalan ng bisa. Bumalik si Gas, ngayon ay armado ng shotgun, at ipinaliwanag na sadyang ginawa niyang walang silbi ang bioport ni Ted. Bago pa siya makapatay, pinatay siya ni Ted gamit ang parehong baril na nakuha nila kanina. Muling tumakas sina Allegra at Ted at nagtungo sa isang lumang ski lodge kung saan nakilala nila si Kiri Vinokur. Dito nila iniwan ang ski boot para itago habang sina Kiri at Landry ay sinimulang ayusin ang nasirang pod. Pagkatapos, muling nag-jack-in sina Allegra at Ted at dito na nagsimulang magbago ang kanilang realidad. Habang nasa loob ng laro, ipinaliwanag ni Allegra ang isang mahalagang prinsipyo. Kailangan mong laruin ang laro para malaman mo kung bakit ka naglalaro. Dito nila nakilala ang isang game shop owner na si D.R.C. Nader. Unti-unting natutunan ni Ted na ang mga NPC or non-player characters ay kumikilos batay sa mga salitang binibitawan niya at sa mga aksyon niya, parang scripted na mga nilalang. Ibinigay ni Nader sa kanila ang mga micropod at ginamit nila ito para mas lumalim pa ang koneksyon. Sa puntong ito, naging mas malapit ang dalawang karakter. Nagkaroon pa ng tensyong romantiko sa pagitan ni Ted at Allegra, isang eksenang naghalo ang realidad at ilusyon. Ngunit bigla itong nag-shift. Napunta si Ted sa isang trout farm, kung saan siya ay naging isang tauhan na kilala bilang Larry. Kasama niya doon si Yevgeny Nurish, na ipinaliwanag na ang farm ay ginagamit hindi lang para sa isda, kundi para sa paggawa ng mga gamepod. Dinala siya nito sa isang Chinese restaurant at inirekomenda ang special of the day. Nang dumating ang pagkain, kahindik-hindik ang itsura nito, ngunit kinain pa rin ni Ted. Sa hindi inaasahan, nagawa niyang buuin mula sa mga buto ng pagkain
ang parehong kakaibang baril na nakita nila sa totoong mundo. Wala sa loob niyang nabaril ang waiter at agad na nawasak ang sandata. Lumapit muli si Yevgeny, ipinaliwanag na ang waiter ay isang traitor. Dinala niya sila sa breeding pool ng mga nilalang na ginagamit para gumawa ng mga gamepod at pati na rin ng mga armas. Inilahad niya ang mas malaking balangkas. May mga organisasyong gustong wasakin ang lahat ng hindi totoo, kasama ang mga pod games, dahil nakikita nilang banta ito sa realidad. Nang bumalik sila sa game shop, nakilala nila si Hugo Carlo. Ipinakita niya ang bangkay ni Nader at ipinaliwanag na sina Nader at Yevgeny ay nagtatrabaho para sa kumpanyang Cortical Systematics. Dito nagsimula ang kalituhan. Sino ba talaga ang kakampi at sino ang kaaway? Ayon kay Hugo, ang waiter ay hindi dapat napatay at ngayon sila ay nasa gitna ng digmaan sa pagitan ng mga realists at ng mga sumusuporta sa virtual na mundo. Ipinadala sila upang patayin si Yevgeny at muling bumalik sina Allegra at Ted sa trout farm. Ngunit nang subukan nilang ikonekta ang pod, biglang nagkaroon ng kapalpakan. Nasugatan si Allegra at unti-unting nawalan ng lakas. Dumating si Yevgeny at sinunog ang pod, dahilan upang kumalat ang mga nakamamatay na spores. Sa gitna ng kaguluhan, nasaksak siya ni Allegra at ang buong lugar ay nilamon ng apoy. Nagising sila sa ski lodge, ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Ang pod ni Allegra ay nagkaroon ng impeksyon mula sa laro. Sinubukan niyang linisin ito gamit ang spore disinfectant, ngunit natuklasan niyang pati ang bioport ni Ted ay may impeksyon. Pinilit niyang iligtas ito, at sa puntong iyon, tila ba hindi na nila matukoy kung alin ang totoo at alin ang laro. Biglang sinalakay ang lodge, at lumitaw ang cashier mula sa game shop. Ipinahayag niya na tapos na ang existence at ito ay tagumpay ng realidad laban sa ilusyon. Tinangka niyang patayin si Allegra, ngunit siya ay binaril ni Kiri. Ipinakita ni Kiri na kinopya niya ang buong laro at sinubukang kumbinsihin si Allegra na sumali sa Cortical Systematics. Ngunit mabilis siyang pinatay ni Allegra at muli silang nalugmok sa kaguluhan. Ngunit ang pinakamalaking twist ay dumating. Nagising sina Allegra at Ted pabalik sa seminar, ang mismong umpisa ng pelikula. Doon ay ipinahayag na lahat ng nangyari ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Ang totoo, si Yevgeny ang tunay na designer ng larong ito, at ang lahat ay kalahok lamang sa demo. Ngunit bago matapos ang debriefing, pinatay ni na Ted at Allegra sina Yevgeny at Merle, sabay sigaw ng Death to Transcendence. Habang ang Chinese waiter ay nagtanong, "Are we still in the game?" At doon nagtatapos ang pelikula. Iniiwan ang manonood na nagtatanong, ano ba talaga ang realidad at hanggang saan kaya tayo madadala ng teknolohiya at imahinasyon?